Ano ang sikreto para walang backjob? Sabi po ng iba, hindi daw po maiiwasan ang backjob sa pagre-repair. Tama po yan. Pero para po sa akin, na isang karaniwang technician, ang backjob po ay pwedeng maiwasan o mabawasan. Paano? Tapusin nyo lang po ang video na ito at ibabahagi ko sa inyo ang aking ginagawa bilang idea, mga tips para maiwasan ang backjob. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan na laging nakasubaybay. Masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Katulad ni na Sir Hener Marrero ng Antipolo City, Jamal Boy ng Malaysia, Jomar Espinosa, Kanonoy, Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa Cavite, Joey Pistola ng Pangasinan, Bobby Rito Blarejero ng San Ildefonso, Bulacan, Gani Pitilla ng Pangasinan. Ganun din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan. Alam po na nanonood kayo kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa pagre-repair po, ano ba ang sekreto para walang backjob? Actually, wala po ditong sekreto. Basta sikapin lang po natin na ayusin at itama lahat ng ating mga ginagawa. Pasensya na po kayo at medyo malakas yung patak ng ulan sa bubong, malakas po ang ulan sa labas. Sa pagre-repair po, ang priority ko po talaga ay electric fan. Kaya ito po ang gagawin kong halimbawa. Hindi lamang po sa electric fan, kundi sa iba pang mga appliances para maiwasan ko po ang backjob. Meron po akong dalawang standard operating procedure na sinusunod. Ano po ang dalawang standard operating procedure na yan? Ang mga ito po ay ang general check-up ng buong unit. Palitan ang dapat palitan. Halimbawa, sa pag-check up ng electric fan na walang power, na-diagnose po natin na nag-cut off ang kanyang thermal fuse. Ano ang ating gagawin? Dapat po, palitan natin ito ng bagong thermal fuse. Huwag i-bypass para makaiwas po yan sa backjob. Kasi marami ko pong napapanood at marami kong nare-repair din ng mga electric fan na naka-bypass ang mga thermal fuse. Iwasan po natin na mag-bypass. Posibleng mas lalong lumala po ang problema ng electric fan. Madali pong masira at babalik sa atin, masisira ang ating pangalan. Ang thermal fuse po ay hindi basta-basta ito nagka-cut off ng walang dahilan. May iba't ibang dahilan po yan. Posible na mahina na ang kapasitor, kaya nag-cut off ang thermal fuse. Posible rin po na may gasgas na ang shafting at saka bushing. O kaya ay may problema na sa kanyang stator windings. Kaya kailangan po talaga ng general check-up. Hindi porket thermal fuse ang sira, hindi mo na i-check up yung ibang parts dahil gumana na. Kailangan ng general check-up para mapalitan ang dapat palitan. Kung mahina na po ang kapasitor, dapat palitan po natin ang bagong kapasitor. Kaparehas ang value. Huwag dagdagan ng value, huwag bawasan ng value. Kasi po yung iba, ang ginagawa, kung ang nasira ng kapasitor ay 2 microfarad, tapos mayroong dalawang kapasitor, mahina na, pero nakakasukat pa ng 1 microfarad ang bawat isa. Ang ginagawa ay pinaparalel yung dalawang kapasitor para maging 2 microfarad. Gagana po yan sa electric fan. Pero ang problema, hanggang kailan? Dahil ito po ay may problema na dahil pababa na ang value ng kapasitor, kahit dalawa pa yan, parang dalawang tao lamang po yan na may lagnat, pinagtrabaho mo maghapon, pwedeng magbayanat at lumala ang sakit. Hindi katulad ng isang peraso na normal ang kondisyon, pinagtrabaho mo maghapon, iwala po tayo na ito ay may kakayahang mag-operate. Para maiwasan ang backjob, ang lumang kapasitor na sira, palitan ng bago. Kung gasgas naman ang shafting at bushing at hindi na talaga ma-recover dahil malalim na ang uka o gasgas, palitan po natin ito ng bago. Sabay, kung ang bushing ay pinalitan, dapat palitan din ang shafting. Yung iba kasi, nagpapalit lang ng bushing pero yung shafting hindi. Kapag isa lang ang pinalitan at ang partner niya ay hindi, posibleng kainin ng luma yung bago. Kaya hindi rin po tatagal. Posibleng bumalik agad ilang araw lang. Yun ay isa rin pong paraan para maiwasan ang backjob, palitan ng bago. At kung ang problema naman ay nasa windings, madali nang uminit, halos hindi na mahawakan, saglit na pagganahin lang, uminit na kaagad, posibleng nasa stator po ang problema niyan. Posibleng grounded, gumagana, pero mabilis uminit, hindi na halos mahawakan. Para maiwasan ang backjob, siguraduhin natin na ito ay mapalitan. Huwag po nating titirin. Isipin po natin na nakasalalay dito ang ating pangalan bilang technician para walang masabi na ang ating mga ginawa ay sira agad. Yun po ay standard operating procedure kung sinusunod para makaiwas sa backjob. Sa madaling salita, kailangan po natin talagang i-general check-up. Palitan ang dapat palitan.
Isipin po natin na sa serbisyong ito, nakasalalay ang ating hanap buhay. Hindi po dapat tayo masira, puliduhin ang gawa. Okay? Sa dalawang standard operating procedure po na yan, kapag nasunod at nagawa natin ng tama, siguradong halos walang mangyayaring back job. Kung nakaabot po kayo sa portion ng video na ito, maraming salamat po. God bless sa inyo lahat.